Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, may kapareho kang gising pa rin sa ganitong oras, nakikinig ng kwento habang nagpapahinga, nagkakape, o nag-iisip ng sariling laban sa buhay. At kung minsan mo nang naramdaman na parang malit ka lang sa mundong punong-puno ng mayayaman at makapangyarihan, pakinggan mong mabuti ang kwentong ito. Dahil minsan, ang taong inaakalang walang halaga, ang siya palang may hawak ng katotohanang magpapabagsak sa mga taong matagal nang nagtatago sa likod ng salapi. Sa gilid ng lumang airport maintenance compound sa Pampanga, may isang makitid na eskinita kung saan halos araw-araw ay maririnig ang ingay ng eroplano. Minsan dumadagundong ang lupa kapag may paparating na aircraft. Minsan naman, sa sobrang lapit ng tirahan nila sa paliparan, nanginginig ang yero ng bubong tuwing may umaandar na makina sa runway. Doon lumaki si Maricel Ilustre, o mas kilala ng mga tao bilang Mari. Hindi marangya ang buhay ni Mari. Sa katunayan, kung titingnan ang kanilang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, lumang yero at kurtinang matagal ng kupas, aakalain mong matagal na silang sinuuan ng kapalaran. Pero sa bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, unang bumabangon si Mari. Isinusuot niya ang lumang jacket ng kanyang ama, tinatali ang buhok, at tahimik na naghahanda ng kape, pandesal, at ilang lutong ulam na ibebenta niya sa mga empleyado ng airport. "Anak, masado ka pang maaga," mahinang wika ng kanyang inang si Natividad habang umuubo mula sa papag na halos katabi lang ng lutuan. Lumapit si Mari at inayos ang manipis na kumot ng ina. "Nay, kailangan po. Kapag naunahan ako ng ibang nagtitinda sa gate, wala na naman tayong pambili ng gamot mamaya." Pinilit ngumiti ni Natividad kahit halata sa mukha nito ang panghihina. "Huwag mang ubusin ang katawan mo sa amin." "Hindi po ubos, Nay," sagot ni Mari habang pinipilit ding ngumiti. "Puhunan lang po ito. Balang araw, hindi na tayo ganito." Sa sulok ng bahay, naroon ang nakababatang kapatid ni Mari, si Lirio. 16 na taong gulang pa lang ito, ngunit ang isip ay parang mas matanda kaysa sa edad niya. Nakaupo siya sa harap ng lumang laptop na halos palaging nakasaksak dahil sira na ang battery. Sa screen, may larawan ng cockpit ng eroplano. "Ate," sabi ni Lirio habang hindi inaalis ang tingin sa laptop, "kapag piloto na ako, ikaw ang una kong pasasakyan." Natawa ng mahina si Mari habang inaayos ang mga paper cup. "Una muna, bayaran natin ang kuryente. Pangalawa, tapusin mo muna ang modules mo. Pangatlo, huwag kang magpapalipas ng almusal." Nakapagumot ang ulo ni Lirio. "Ate naman, pangarap lang muna." "Pangarap ka ng pangarap pero hindi ka kumakain," biro ni Mari sabay abot sa kanya ng pandesal na may palamang keso. "Kumain ka, baka pag naging piloto ka, himatayin ka sa ere." Sa simpleng biruan nila, pansamantalang gumagaan ang bahay. Ngunit sa likod ng mga ngiti, alam ni Mari ang bigat ng responsibilidad na pasan niya. Mula nung mamatay ang kanilang ama na si Arsenio Ilustre, parang isang buong bahay ang inilagay sa kanyang mga balikat. Si Arsenio ay dating aircraft mechanic, hindi basta mechanic. Ayon sa mga matatandang manggagawa sa airport, isa raw ito sa pinakamahusay na tao pagdating sa makina ng eroplano. Tahimik, maingat, at may prinsipyo. Kapag sinabi niyang hindi ligtas lumipad ang aircraft, kahit sino pang mayaman ang pasahero, hindi siya uurong. Pero 10 taon na ang nakalipas, biglang nagbago ang lahat. May isang insidente sa isang charter plane. May mga dokumentong lumabas, may mga pirma, may paratan, at sa huli, si Arsenio ang itinuring na pabaya. Mula noon, nawala ang respeto sa pangalan nila. May mga taong umiwas kay Natividad, may mga batang nangutya kay Lirio, at si Mari, kahit bata pa noon, natutong yumuko habang dinadaan-daanan ng mga taong minsang humahanga sa kanyang ama. Gulit kahit ganoon, hindi niya kailanman pinaniwalaan na masamang tao ang kanyang ama. "Kung may isang bagay na iingatan mo, Mari," minsang sinabi ni Arsenio noong buhay pa ito, "hindi pera, hindi bahay, pangalan. Kapag malinis ang pangalan mo,
kahit mahirap ka, may dangal ka pa rin. Kaya kahit ilang taon na ang nakalipas, dala-dala ni Mari ang pangungusap na iyon sa bawat araw na nagtitinda siya sa paliparan. Sa tapat ng staff entrance, inilalatag ni Mari ang kanyang maliit na mesa. May termos ng kape, plastik na lalagyan ng pansit, kanin, itlog at minsan ay adobo kapag may kaunting puhunan. Hindi siya opisyal na empleyado ng airport pero kilala siya ng maraming nagtatrabaho roon. Ang iba, mabait. Ang iba, wala siyang tingin kundi parang hangin lang. "Uy, Mari, may kape pa?" Tawag ni Tessa Mayuga na isang janitor sa airport lounge na palaging nakangiti kahit halatang pagod sa trabaho. "Meron, Tess, yung matapang gaya ng gusto mo." Sagot ni Marie. Lumapit si Tessa at umupo sa maliit na bangko. "Kailangan ko niyan. Kanina pa ako pinapagalitan ng supervisor namin. May VIP daw darating mamaya. Bawal daw makita kahit isang alikabok." "VIP na naman?" Tanong ni Marie habang nagsasalin ng kape. "Oo, mga taong kapag dumaan, kailangan parang hindi ka humihinga. Bawal maingay, bawal tumingin ng matagal, bawal magkamali." Napangiti ng mapait si Marie. Parang hindi tao ang staff. "Ganon talaga dito," bulong ni Tessa. "Kapag mayaman, parang hari. Kapag mahirap, parang dumi sa sapatos." Hindi na sumagot si Marie, ngulit ramdam niya ang bigat ng sinabi ng kaibigan. Ilang beses na rin siyang nakaranas ng ganon. May mga pasaherong hindi tumatanggap ng sukli kapag galing sa kamay niya. May mga empleyadong ayaw bumili dahil baka raw marumi ang pagkain niya. Pero may ilan ding tunay na mababait, tulad ni Mang Odon. Si Mang Odon ay matandang dating aircraft mechanic na ngayon ay nasa maintenance records section. May kulubot na muka, maputing buhok at palaging may dalang lumang toolbox kahit bihira na siyang aktwal na humawak ng makina. Para kay Marie, si Mang Odon ang natitirang buhay na alaala ng kanyang ama. "Marie!" Tawag ni Mang Odon nang dumating ito bandang 6:00 ng umaga. "May pansit ka pa ba riyan?" "Para sa inyo, Mang Odon, laging meron," sagot ni Marie. Umupo ang matanda sa tabi ni Tessa. Kinuha nito ang baong pansit at tahimik na kumain. Napansin ni Marie na tila mas malalim ang iniisip ng matanda kaysa karaniwan. "Mang Odon," tanong ni Marie, "may problema po ba?" Tumingin ng matanda sa kanya, saka mabilis na umilos ng tingin. "Wala anak, pagod lang siguro." Hindi naniwala si Marie. Matagal na nang kilala si Mang Odon. Kapag may gustong sabihin ng matanda ngulit pinipigil ang sarili, naglalaro ang mga daliri nito sa hawakan ng toolbox. "Kung tungkol po sa utang niyo sa tindahan, huwag niyo munang isipin. Alam kong petsa de peligro ngayon." Mahinang tumawa si Mang Odon pero hindi umabot sa mata ang ngiti. "Hindi pera ang problema ko, Marie. May mga bagay lang na akala mo na libing na pero bumabalik kapag may mali na namang ginagawa ang mga tao." Napakunot noo si Marie. "Anong ibig niyong pong sabihin?" Bago pa makasagot si Mang Odon, biglang dumating si Claverio Dantes, ang Airport Operations Supervisor na kilala sa pagiging mapangmata. Matangkad ito, laging planchado ang polo at kung magsalita ay parang laging may kausap na mas mababa sa kanya. "Odon," malamig nitong sabi, "sumama ka sa security office." "Bakit?" "May nawala sa parts inventory at may nakakita raw na ikaw ang huling pumasok sa storage kagabi." Biglang nanigas si Marie. "Imposible po iyon. Hindi magnanakaw si Mang Odon." Tumingin si Claverio kay Marie na parang abala lang itong langaw. "Ikaw ba ang tinatanong ko?" Nanahimik si Tessa at napayuko. Marami ng empleyado ang napahinto sa paligid. Ang ilan ay nag-uusisa, ang ilan ay umiiwas, takot madamay. Tumayo si Mang Odon, mabagal, mulit matatag. "Wala akong ninakaw, Claverio. Alam mo yan." Ngumiti si Claverio. "Sa security mo ipaliwanag. Kung wala kang kasalanan, bakit ka kinakabahan?" "Dahil kilala ko ang sistema dito. Kapag mo'y gustong ilibing, naghahanap ng mahirap na pwedeng tabunan." Saglit na nagdilim ang mukha ni Claverio. Dalhin niya siya. 2 security guard ang lumapit. Hindi nila sinaktan si Mang Odon pero sapat ang hawak nila sa braso nito upang ipamukhang kriminal ang matanda. Hindi nakatiis si Marie at humarang. "Sir,
Pwedeng tignan muna ang CCTV? Pwedeng alamin muna kung sino talaga ang kumuha? Matagal nang nagtatrabaho si Mang Odon nito. Hindi tama na... Hindi tama. Lumapit si Claverio at ibinaba ang boses. Makinig ka, tindera. Nakapwesto ka lang dito dahil pinapayagan ka. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Baka bukas pati mesa mo wala na rito. Napalunok si Marie. Nanginginig ang kamay niya. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Ngulit bago pa siya muling magsalita, tumingin sa kanya si Mang Odon at maraang umiling. Huwag Marie, may mga laban na hindi na nanalo sa sigaw. Pero Mang Odon, alagaan mo ang nanay mo at si Lirio. Dinala nila si Mang Odon sa security office habang nakatingin ang mga empleyado. Walang nagsalita, walang humarang. Sa airport na iyon, sanay ang mga taong namanahimik para mabuhay. Buong araw na hindi mapakali si Marie. Kahit may bumibili, mali-mali ang naiaabot niyang sukli. Kahit pinipilit siyang patawanin ni Tessa, tula siya sa gate kung saan huling dumaan si Mang Odon. Kinagabihan, nang pauwi na siya, nakita niya ang matanda sa likod ng maintenance building. Wala ng ID, wala na ring suot na company vest. Bit-bit nito ang lumang toolbox. Mang Odon! Tawag ni Marie sabay tagbo palapit. Ano pong nangyari? Namumula ang mata ng matanda, gumit pinipilit nitong maging kalmado. Tinanggal na ako. Effective immediately. Hindi nila pwedeng gawin yan, wala silang ebidensya. Kapag ang kalaban mo ang may hawak ng papel, sila ang gumagawa ng ebidensya. Mapait na sagot ni Mang Odon. Binuksan nito ang toolbox na parabang may hinahanap. Nangimuko ito, may maliit na metal flash drive na nahulog sa lupa. Pinulot ni Marie iyon. Ano po ito? Biglang kinabahan si Mang Odon. Mabilis nitong kinuha ang flash drive mula sa kamay ni Marie, tumingin sa paligid, saka muling ibinalik sa kanya. Itago mo to. Bakit po sa akin? Dahil kung sa akin ito makita, hindi na ako makakalabas ng buhay. Nanlamig ang batok ni Marie. Mang Odon, tinatakot niyo po ako. Hinawakan ng matanda ang kanyang balikat. Makinig ka anak, kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang eroplanong may markang VZ-901. Nandun ang sagot kung bakit may mga taong gustong manahimik ako. VZ-901? Ano pong kinalaman yan sa inyo? Hindi agad sumagot si Mang Odon. Sa halip, tumingin ito sa mukha niya na parang nakikita nito ang anyo ni Arsenio sa kanyang mga mata. May kinalaman yan sa tatay mo. Parang tumigil ang mundo ni Marie. Sa tatay ko? Tumanggo si Mang Odon. Hindi siya ang may kasalanan noon. Matagal ko nang alam pero wala akong hawak na sapat. Ngayon may mga dokumento akong nakita. May mga recording. Pero hindi lang pangalan ng tatay mo ang nakataya rito. Malaking tao ang masasagasaan. Sinong malaking tao? Bago pa makasagot si Mang Odon, may narinig silang yabag mula sa kabilang dulo ng building. Mabilis na isinara ng matanda ang toolbox. Umuwi ka na. Mariin nitong sabi. Huwag tang dadaan sa main gate. At kahit anong mangyari, huwag mong ibibigay ang flash drive kahit kanino. Mang Odon, sumama na kayo sa amin. Sa bahay muna kayo matulog. Umilin nito. Hindi. Kapag sumama ako, madadamay kayo. Ako ang kailangan nilang habulin, hindi ikaw. Pero, pangako Marie, itago mo yan at huwag kang magtitiwala kay Claverio. Pagkasabi niyon, mabilis na naglakad si Mang Odon papalayo sa madilim na bahagi ng compound. Naiwan si Marie na hawak ang maliit na flash drive habang unti-unting lumalakas ang kaba sa dibdib niya. Pag-uwi niya, hindi niya muna sinabi sa ina ang nangyari. Ayaw niyang madagdagan ang iniisip ni Natividad. Mulit napansin agad ni Lirio na may kakaiba sa kanya. Ate, bakit parang nakakita ka ng multo? Tahimik na inilabas ni Marie ang flash drive at inilapag sa mesa. Ano yan? Tanong ni Lirio. Hindi ko alam. Pero sabi ni Mang Odon,
May kinalaman daw ito kay tatay. Nawala ang biro sa mukha ni Lirio. Dahan-dahan itong kinuha ang flash drive. Bubuksan natin. Tumingin si Marie sa natutulog nilang ina. Sa labas, muling dumugdong ang tunog ng eroplano. Sa bawat ingay nito, tila may paalala na may mundong malaki at makapangyarihan sa labas ng kanilang maliit na bahay. Hindi ngayon. Bulong ni Marie. Kapag sigurado na tayong ligtas, ngunit hindi naging ligtas ang gabi. Dahil kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, kumalat ang balita sa compound. Nawawala si Mang Odon. Walang nakita kung saan siya pumunta. Walang CCTV na malinaw. Walang record na lumabas siya sa gate. Para siyang linaman ng mismong paliparan, ilang dekada niyang pinaglingkuran. At habang nakatayo si Marie sa harap ng kanyang maliit na tindahan, hawak ang thermos ng kape at pilit na pinakakalma ang sariling paghinga. Nakita niya si Claverio sa di kalayuan. Nakatingin ito sa kanya. Hindi ito gumiti. Hindi rin ito nagsalita. Pero sa tingin niyon, malinaw ang babala. Alam nilang may naiwan si Mang Odon at posibleng alam nilang nasa kanya iyon. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka. At anong oras ka nanonood ngayon? Baka habang nakikinig ka sa kwento ni Marie, may sarili ka ring pinagdadaanan na hindi nakikita ng iba. Minsan kasi, ang pinakamabigat na laban ay hindi yung lantarang kang inaaway, kundi yung tahimik kang pinagbabantayan habang wala kang ibang sandata kundi tapang, dasal, at katotohanang hawak mo sa palad. Kinabukasan matapos kumalat ang balitang nawawala si Mang Odon, hindi na naging pareho ang bawat tunog sa paligid ni Marie. Dati sanay na sanay siya sa dagugdong ng eroplano, sa busina ng shuttle, sa yabag ng mga empleyadong nagmamadaling pumasok, at sa tawanan ng mga ground crew tuwing nagpapalipas ng pagod sa tabi ng kanyang maliit na tindahan. Pero ngayon, bawat tunog ay tila may kasamang kaba. Bawat tingin ng tao ay parang may ibig sabihin. Bawat lalaking nakauniporme ng security ay napapatingin siya ng mas matagal. Iniisip kung sila ba ang may kinalaman sa pagkawala ng matandang minsang naging parang ama na niya. Nakaupo si Marie sa likod ng kanyang mesa. Hawak ang thermos ng kape, ngunit halos hindi niya maramdaman ang init nito. Ilang beses siyang tinanong ni Tessa kung ayos lang siya. Pero puro tanggulang ang naging sagot niya. Sa di kalayuan, naroon si Claverio Dantes. Nakatayo malapit sa staff entrance, kausap ang dalawang security guard. Hindi ito lumalapit. Hindi rin ito nagsasalita. Pero sa tingin nito, malinaw ang babala. Bulong ni Tessa nang lumapit ito sa tindahan. Huwag ka masyadong halata. Kanina ka pa niyang pinagmamasdan. Alam ko, mahinang sagot ni Marie. May alam ka ba sa pagkawala ni Mang Odon? Saglit na tumingin si Marie sa paligid bago hinihaan palalo ang boses. May iniwan siya sa akin kagabi. Nanlaki ang mata ni Tessa. Ano? Hindi dito, sagot ni Marie. May mga tinga kahit saan. Tumahimik si Tessa. Ngulit kitang-kita sa mukha nito ang takot. Maraming taon na si janitress sa airport lounge. Alam niya kung paano gumagana ang takot sa lugar na iyon. Kapag mahirap ka, madali kang burahin sa listahan. Kapag empleyado ka lang, madali kang palitan. Kapag may nalaman kang hindi mo dapat malaman, bigla ka na lang nawawala sa schedule, sa trabaho o sa mismong buhay. Nang natapos ang araw, maagang isinara ni Marie ang tindahan. Hindi niya naubos ang paninda. Pero wala na siyang lakas na ngumiti sa mga bumibili. Inilagay niya ang natirang pagkain sa plastic at ibinigay kay Tessa para sa mga janitor na nasa night shift. Uuwi ka na? Tanong ni Tessa. Oo, kailangan kong kausapin si Lirio. Sasamahan kita hanggang kanto. Umiling si Marie. Huwag na, baka madamay ka. Humigpit ng hawak ni Tessa sa basahan niyang nakasabit sa balikat. Kaibigan mo ako, Marie. Hindi ako lalayo dahil lang delikado. Napatingin si Marie sa kanya.
at sa kauna-unahang pagkakataon buong araw, muntik na siyang maiyak. Salamat, Tess. Pero ngayon, mas kailangan kong may taong manatili dito. Kung may maririnig ka tungkol kay Mang Udon, sabihin mo agad sa akin. Tumanggo si Tessa. Mag-iingat ka. Pagdating ni Mari sa bahay, nadatnan niya si Lirio na nakaupo sa harap ng lumang laptop. Ang ina nilang si Natividad ay nakahiga. Mahina ang paghinga, pero gising. Mula sa pinto pa lang, alam na ni Mari na hinihintay siya ng mga ito. Anak, tawag ni Natividad. Totoo ba ang balita? Nawawala raw si Udon? Hindi agad nakasagot si Mari. Ibinaba niya ang bag at sinara ang pinto. Opo, Nay. Napapikit si Natividad. Diyos ko, mabait na tao yun. Noon pa hindi kayo pinabayaan ng tatay mo niyan. Lumapit si Mari sa mesa at inilabas ang maliit na metal flash drive. Tahimik itong kumislap sa ilalim ng ilaw na nakasabit sa kisame. Ate, sabi ni Lirio, biglang seryoso ang boses. Yan ba yung sinasabi mo kagabi? Tumanggo si Mari. Sabi ni Mang Udon, may kinalaman ito kay tatay at sa isang eroplanong may markang VZ-901. Napabangon ng bahagya si Natividad. VZ-901? Napalingon si Mari sa kanya. Nay, kilala niyo po ba iyon? Hindi kaagad sumagot ang ina. Parang may bumalik na lumang alaala sa kanyang mukha. Isang alaalang matagal niyang pilit tinatabunan. Narinig ko lang noon sa tatay mo. Hindi niya masyadong ikinukwento ang trabaho niya sa bahay, pero may gabing binanggit niya ang numerong iyan. Sabi niya, may eroplano raw na hindi dapat pinalipad. Nag-away sila ng supervisor niya noon dahil pinipilit siyang pumirma. Napahawat si Mari sa gilid ng mesa. Sa loob ng maraming taon, ang alam nila ay inakusahan si Arsenio ng kapabayaan. Ang sabi ng mga dokumento, may pirma nito sa clearance. Ang sabi ng kumpanya noon, siya ang nag-approve sa isang aircraft na may depekto. Ngunit kung totoo ang sinabi ni Natividad, ibig sabihin may mali sa lahat ng ipinaniniwalaan sa kanila. Ate, marhang sabi ni Lirio, bubuksan ko na. Huminga ng malalim si Mari. Oo, pero tanggalin mo muna sa internet yung laptop, baka may tracking o kung ano. Napatingin si Lirio sa kanya na parang nagulat sa sinabi nito. Ate, saan mo natutunan yan? Sa kakapanood mo ng conspiracy videos, sagot ni Mari, pilit nagpapagaan ng loob kahit nanginginig ang boses. Tinanggal ni Lirio ang koneksyon ng laptop sa wifi. Ilang segundo siyang naghintay bago isinaksak ang flash drive. Bumukas ang folder. Sa loob nito ay may iba't ibang file, scanned documents, audio recordings, pictures at isang folder na may pangalang VZ-901 Original Logs. Tahimik silang tatlo. Parang kahit ang hangin sa loob ng bahay ay tumigil. Binuksan ni Lirio ang unang dokumento. Isa itong maintenance report 10 taon na ang nakaraan. Nasa itaas ang logo ng dating partner company ng Valles Aviation. Habang binabasa ni Mari ang pangalan ng aircraft, nakita niya ang markang VZ-901. Pagbaba ng mata niya sa dulo ng pahina, nakita niya ang pangalan ng kanyang ita, Arsenio Ilustre. At sa tabi nito, may pirma. Hindi pirma ni tatay yan. Agad na sabi ni Marie. Lumapit si Natividad kahit hirap itong tumayo. Tinitigan niya ang screen. Manginginig ang kamay niyang itinuro ang pirma. Hindi kanya yan. Alam ko ang pirma ng asawa ko. Mas tuwid ang hagod niya sa letrang A at hindi ganyan ang I niya. Binuksan ni Lirio ang isa pang file. Ito naman ay larawan ng lumang handwritten checklist. Sa ibaba nito, may malinaw na sulat kamay. Hydraulic pressure unstable. Recommend grounding until full inspection. Nakasulat ang initials na A, I. Yan, sabi ni Natividad, halos pabulong. Yan ang sulat ng tatay mo. Naramdaman ni Maria ang paghabdi ng kanyang lalamunan. Ilang taon nilang tiniis ang bulong-bulungan. Ilang taon niyang pinanood ang ina na umiiyak sa gabi dahil sa kahiiyan. Ilang taon niyang sinikap na hindi magalit sa mundong madaling naniwala na pabaya ang kanyang ama. Ngayon, nasa harap niya ang unang ebidensyang nagsasabing baka totoo ang matagal na niyang pinanghahawakan na inosente si Arsenio. Ate, sabi ni Lirio habang binubuksan ng isa pang audio file, may recording dito. Pinindot niya iyon. Una ay ingay lamang, parang boses ng mga taong nasa opisina o hangar.
Pagkatapos ay may nagsalitang lalaki. Hindi malinaw sa simula pero nang lakasan ni Lirio ang volume, nanigas si Marie. Boses iyon ni Claverio. Hindi na kailangan ng full inspection. Pirma lang ang kulang. Kung ayaw ni Ilustre, gumawa kayo ng paraan. May sumagot na boses babae, malamig at mahinahon. Hindi pwedeng madelay ang flight. Nasa loob ang kliyenteng hindi natin pwedeng galitin. Ayusin mo yan, Claverio. Paano kung magtanong si Odon? Takutin mo. May pamilya rin siya, hindi ba? Napahawak si Natividad sa bibig niya. Si Lirio naman ay hindi makapagsalita. Tumayo si Marie, halos hindi makahinga. Sino yung babae? Ilang segundo ang katahimikan bago muling nagsalita ang babae sa recording. Kapag lumabas ang totoo, hindi lang trabaho ang mawawala sa atin. Tandaan mo, Attorney B ang tawag mo dito. Walang pangalan. Napatingin si Marie kay Lirio. Attorney B? May lawyer sa Valles Aviation ngayon, di ba? Yung babaeng minsang nakita natin sa TV, si Bianca Serapio. Hindi tayo sigurado, sagot ni Marie, pero alam niyang may kumikirot na hinala sa dibdib niya. Habang patuloy nilang tinitignan ang laman ng flash drive, mas lumilinaw ang pagkakaugnay ng mga dokumento. May lumang flight log na nagsasabing dapat hindi pinalipad ang VZ901 noong araw na iyon. May memo na nagsasabing inaprubahan umano ni Arsenio ang clearance, pero may ibang handwritten note na kabaliktaran ng sinasabi. May listahan ng mga taong nasa duty noon: Arsenio Ilustre, Odol Malvar, Claverio Dantes, at ilang pang pangalang hindi kilala ni Marie. Ngunit higit sa lahat, may isang larawan na nagpagulo sa isip niya. Larawang iyon ng isang mas mabatang Don Severino Valles na nakatayo sa tabi ng VZ901. Sa tabi nito, si Claverio, mas bata pa noon, at isang babaeng nakatalikod sa kamera. Hindi kita ang muka, ngunit kita ang pormal nitong suot at hawak na leather folder. Bakit kasama si Don Severino? Tanong ni Lirio. Siya ang may-ari ng Valles Aviation ngayon, sagot ni Marie. Pero baka noon, partner lang sila sa kumpanya ni tatay. Sa tingin mo alam niya? Hindi sumagot si Marie. Iyon ang pinakamahirap na tanong. Kung alam ni Don Severino ang lahat, ibig sabihin mas malaki ang kalaban nila kaysa inaakala. Pero kung hindi niya alam, maaaring siya lang ang taong may kapangyarihan na buksang muli ang kaso. Biglang umubo ng malakas si Natividad. Nagmadali si Marie na alalayan siya. Nay, maupo po kayo. Hinawakan ni Natividad ang kamay ng kanyang anak. Marie, anak, mag-ingat ka. Ang mga taong kayang sirain ang pangalan ng patay, kayang saktan ang buhay. Alam ko po, hindi sapat na alam mo, kailangan mong piliin kung kailan lalaban at kailan tatakbo. Bago pa makasagot si Marie, may kumatok sa pinto. 3 sunod-sunod, malakas. Hindi katok ng kapitbahay, hindi katok ng kaibigan. Nagkatinginan sila. Ate, bulong ni Lirio, may inaasahan ka ba? Umiling si Marie. Mabilis niyang hinugot ang flash drive at isinuksok sa loob ng lining ng jacket ng kanyang ama. Tinakpan ni Lirio ang laptop at isinilid sa ilalim ng mesa. Muling kumatok. Maricel Ilustre, buksan mo ito, airport security. Nanlamig ang katawan ni Marie. Narinig niyang may isa pang boses, mas mababa at mas pamilyar. Alam naming nandyan ka, tindera. Si Clavelio. Mahigpit na hinawakan ni Natividad ang braso ni Marie. Anak, huwag mong bubuksan. Kung hindi ka lalabas, sigaw ni Claverio, kami ang papasok. Sa likod ng bahay, may maliit na bintanang dating ginagamit ni Lirio para dumaan kapag nakikipaglaro siya noong bata pa. Hindi ito kasya sa matanda, pero kasya kay Marie at Lirio. Ate, bulong ni Lirio, daan tayo sa likod. Hindi ko kayo iiwan ni Nay. Hindi ka lalaban kung mahuhuli ka nila. Sabi ni Lirio, nanginginig man ang boses ay pilit nagiging matapang. Ako ang magdadala kay nanay sa likod ng bahay di Alingcora. Ikaw ang hanap nila. Umiling si Marie. Marie, mahinang sabi ni Natividad, makinig ka sa kapatid mo. Dalhin mo ang katotohanan. Iyon ang habol nila. Muling kumalabog ang pinto. May malakas na sipa na sumunod. Wala ng oras. Mabilis na sinuot ni Marie ang jacket ng kanyang ama. Naramdaman niya sa loob nito ang maliit na flash drive, parang baga sa dibdib niya.
Tinulungan niya si Natividad na makatayo habang binubuksan ni Lirio ang likod na bintana. Pupunta kayo kay Padre Elmo. Sabihin niyo ako ang nagpadala. Huwag kayong babalik dito hanggat hindi ko sinasabi. Paano ka? Tanong ni Lirio. Hahalap ako ng ligtas na lugar. Sa airport? Hindi sumagot si Marie. Sa harap, tuluyan ng bumigay ang kandado. Narinig nila ang pagbukas ng pinto at yabag ng mga lalaking pumasok. Marie, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, sigaw ni Claverio. Mabilis na lumabas si Lirio sa bintana, saka inalalay si Natividad. Bago sumunod si Marie, yinakap niya ang ina ng mahigpit. Nay, patawarin niyo po ako kung madadalay kayo rito. Hinawakan ni Natividad ang mukha niya. Hindi ikaw ang nagdala ng gulo sa atin, anak. Ang nagsinungaling ang may kasalanan. Napaluha si Marie, ngulit pinahid niya agad iyon. Wala siyang oras para gumuho. Lumabas siya sa bintana at tumakbo sa makitid na iskinita sa likod ng bahay. Naririnig niya ang sigaw ni Claverio sa loob nang matuklasan nitong wala sila roon. May mga yabag na sumunod. May nakausap sa radyo. May nagsabing, "Sa likod, doon siya dumaan." Tumakbo si Marie nang walang lingon-lingon. Dumaan siya sa pagitan ng mga nakasampay na damit, sa tabi ng kanal, sa likod ng saradong karinderya. Sanay siya sa mga pasikot-sikot ng compound dahil doon siya lumaki. Ngunit kahit kabisado niya ang lugar, iba ang takbo kapag buhay ang nakataya. Pagdating sa kanto, nakita niya si Tessa na papalabas mula sa service shuttle stop, bit-bit ang maliit na bag. Marie, gulat nitong bulong. Anong nangyari? Hinahanap nila ako. Kailangan kong magtago. Hindi na nagtanong si Tessa. Hinawakan niya ang kamay ni Marie at hinila ito papunta sa gilid ng paliparan sa daang ginagamit ng cleaning staff. May locker room kami sa old terminal. Doon ka muna. Delikado para sa'yo. Lahat delikado ngayon, pero mas delikado kung mag-isa ka. Sa tulong ni Tessa, nakapasok si Marie sa lumang bahagi ng airport na bihira ng dumaanan ng pasahero. Doon siya itinago sa staff locker room sa likod ng mga cabinet na puno ng lumang uniform at gamit panlinis. Ilang oras siyang nanatili roon, nakaupo sa sahig, hawak ang jacket ng kanyang ama. Nang gabing iyon, dumating si Tessa dala ang tinapay, tubig at maliit na flashlight. Dinala na ni Padre Elmo ang nanay mo at si Lirio sa kumbento. Ligtas sila sa ngayon. Napabuntong hininga si Marie. Salamat. May isa pa. Dagdag ni Tessa. May narinig ako sa lounge. Bukas ng madaling araw, gagalawin daw ang private hangar. May lilinisin silang aircraft. May binanggit silang VZ-901. Biglang napaangat ang tingin ni Marie. VZ-901? Tumanggo si Tessa. Hindi ko alam kung iyon ang hinahanap mo, pero parang importante. Natahimik si Marie. Bumalik sa isip niya ang bilin ng Mang Odon. Hanapin mo ang eroplanong may markang VZ-901. Nandoon ang sagot. Takot siya. Pagod siya. Hindi pa niya alam kung saan hahantong ang lahat. Ngunit kung magtatago lang siya, mauuna ang mga kalaban na burahin ang ebidensya. At kapag nawala ang VZ-901, baka tuluyan ng mabaon ang katotohanan tungkol sa kanyang ama at sa pagkawala ng Mang Odon. Kailangan kong puntahan ang hangar. Baliw ka ba? Halos mapasigaw si Tessa pero pinigilan niya ang boses. Doon ka nila hahanapin. Kaya kailangan kong mauna. Marie, hindi ito simpleng paghahanap ng dokumento. May mga taong nawawala. Alam ko, sagot ni Marie, nanginginig ang boses ngunit matigas ang tingin. Pero kung hindi ko gagawin ito, habang buhay kaming tatakbo. Kagabing iyon, sinuot ni Marie ang lumang cleaning staff jacket na ibinigay ni Tessa. Tinakpan niya ang buhok ng cap at bitbit ang maliit na bag na may tubig, flashlight at notebook. Dumaan siya sa service corridor sa likod ng cargo entrance hanggang marating niya ang bahaging halos walang ilaw malapit sa private hangar ng Vales Aviation.
Doon niya unang nakita ang eroplanong matagal nang bumabagabag sa kanyang pamilya. Malaki ito, makintab, puting private jet na may itim at pilak na linya sa katawan. Sa buntot nito ay malinaw na nakasulat ang markang VZ901. Parang huminto ang paghinga ni Marie. "Papa, nandito na ako," bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng hangar. May 2 security guard sa unahan, kaya umikot siya sa likod, sa bahaging malapit sa service stairs. Napansin niyang may bahagyang nakabukas na maintenance hatch at may hagdan papunta sa cabin door. Narinig niya ang radyo ng guard sa di kalayuan. "May nakita ba kayo sa east side?" "Wala. Pero sabi ni Sir Claverio, bantayan lahat ng exit baka bumalik ang babae." Napakpikit si Marie. Hinahanap na siya. Wala na siyang ibang pupuntahan. Mabilis siyang umakyat sa hagdan at pumasok sa private jet. Sa loob, malamig ang hangin, mabango ang leather seats at tahimik na parang ibang mundo kumpara sa maliit nilang bahay sa compound. Sandali siyang natigilan. Hindi pa siya kailanman nakapasok sa ganitong uri ng eroplano. Dati, mula lang sa labas niya pinagmamasdan ang mga private jet ng mayayaman. Ngayon, naroon siya sa loob ng isa sa pinakamahalagang ebidensya sa buhay ng kanyang ama. Ginamit niya ang flashlight upang tignan ang paligid. May mga cabinet, storage compartment at maliit na pinto papunta sa likod. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya, ngunit naalala niya ang sinabi ni Mang Odon. Nandoon ang sagot. Bago pa siya makapagsimulang maghanap, may narinig siyang yabag sa labas ng hangar. "Check niyo ang cabin," utos ng isang boses. Si Claverio! Kinabahan si Marie. Mabilis siyang gumapang sa likod ng cabin storage at sumiksik sa pagitan ng emergency blankets at isang malaking compartment. Halos hindi siya makahinga. Ang flash drive ay nasa loob pa rin ng jacket niya. Ang kanyang puso ay napakalakas ng kabog na natakot siyang baka marinig iyon ng papalapit na mga tao. Bumukas ang pinto ng aircraft. May ilaw na tumama sa cabin. "Wala naman dito," sabi ng isang guard. "Siguraduhin niyo," malamig na sagot ni Claverio. "Hindi pwedeng makalapit ang babaeng iyon kay Valles." Napatigil si Marie. Valles! Ibig sabihin, may mangyayaring may kinalaman kay Don Severino Valles mismo. Lumapit ang yabag sa direksyon niya. Napakapit siya sa emergency blanket, pinipigilan ang sariling umiyak. Ngulit, biglang tumunog ang radyo ng guard. "Sir Claverio, tinatawag kayo sa office. May problema sa permit ng early flight." Nagmura si Claverio. "Sige, ilock niyo ito pagkatapos." Umalis ang mga yabag. Sumara ang pinto. Bumalik ang katahimikan. Doon lang niya nakahinga si Marie. Ngunit dahil sa ilang araw na halos wala siyang maayos na tulog, gutom, takot at pagod, bumigat ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang labanan iyon. Alam niyang mali, alam niyang delikado. Ngulit ang katawan niya ay hindi na nakinig sa isip niya. Nakayakap sa lumang jacket ng kanyang ama sa loob ng private jet na may markang VZ901, unti-unting nakatulog si Marie. Hindi niya alam na pagsikat ng araw, ang mismong may-ari ng eroplanong iyon ang unang makikita sa kanya, at ang paggising niya ay magiging simula ng pagbubunyag na babaguhin ang kapalaran nilang lahat. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Kung minsan, habang tahimik ang paligid at tulog na ang karamihan, doon natin mas naririnig ang kabog ng sariling dibdib, lalo na kapag ang kwento ay tungkol sa isang taong halos mawalan na ng pag-asa, pero sa hindi hinihintay na pagkakataon ay makakatagpo ng taong may kapangyarihang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. At sa gabing iyon, habang si Marie ay nakatulog sa loob ng private jet na hindi niya pag-aari, hindi niya alam na paggising niya ay hindi na siya basta isang dalagang tumatakbo mula sa panganib.
magiging siya ang susi sa pagbubukas ng katotohanan na 10 taon nang itinago sa likod ng pera, posisyon at takot. Malamig ang loob ng private jet nang unti-unting lumiwanag ang umaga sa private hangar ng Vales Aviation. Sa labas, abala na ang ilang ground crew. May mga rolling cart na itinutulak, may fuel truck na nakapwesto sa di kalayuan, at may 2 lalaking nakaitim na suit na nag-uusap habang hawak ang mga folder ng flight documents. Malayo iyon sa ingay ng karaniwang terminal. Dito, tahimik ang bawat galaw. Malinis ang sahig, kumikinang ang mga sasakyan, at ang bawat tao ay parang sanay na sanay kumilos para sa mga mayayamang hindi dapat pinaghihintay. Sa loob ng VZ-901, si Marie ay nakapulupot pa rin sa emergency blanket sa likod ng cabin storage. Nakayakap siya sa lumang jacket ng kanyang ama. Sa sobrang pagod, nakatulog siyang halos hindi gumagalaw. Hindi niya naramdaman ang pagpasok ng unang sinag ng araw sa maliit na bintana ng eroplano. Hindi rin niya narinig ang pagbukas ng hangar gate. Dumating si Don Severino Vales sakay sa itim na kotse. Matangkad siya, maputi na ang ilang hibla ng hurok at laging may malamig na anyo na parang wala ng bagay sa mundo ang madaling makapaggulat sa kanya. Sa edad na 62, dala pa rin niya ang bigat ng isang lalaking nasanay magdesisyon para sa daan-daang empleyado, milyon-milyong piso at kumpanyang kailangang manatiling matatag kahit maraming lihim na bumabalot sa nakaraan nito. Sa kanya ay nakasunod ang kanyang assistant na si Cornelio Prado, mas kilala bilang Nelio, na isang payat ngulit mabilis kumilos na lalaki na kabisado ang bawat schedule ni Don Severino. Naroon din si Captain Vidal Reyes, ang chief pilot ng VZ-901, at si Saraya Lumanta, ang flight attendant na matagal nang pinagkakatiwalaan sa mga pribadong lipad ng pamilya Vales. Mahinang sabi ni Captain Vidal habang bahagyang yumuko. Final cabin check na lang po bago tayo umalis. Tumingin si Don Severino sa relo. Hindi tayo pwedeng malate sa Subic meeting. Nandun na ang Japanese investors. Opo sir, sagot ni Nelio habang inaayos ang hawak na tablet. Nakaalerto na rin po si Sir Renzo. Susunod daw siya sa hangar. Bahagyang kumunot ang noo ni Don Severino nang marinig ang pangalan ng anak. Si Renzo Vales ay kanyang kaisa-isang anak. Matalino ngunit mainitin ang ulo. Gusto nitong ipakitang handa na siyang mamuno sa kumpanya, ngunit para kay Don Severino, masyado pa itong padalos-dalos. Mahilig si Renzo sa mabilis na solusyon, sa matitigas na salita, at sa pagtrato sa empleyado na parang numero sa papel. Sabihin mo sa kanya huwag gumawa ng eksena, malamig na wika ni Don Severino. Business flight ito, hindi stage para ipakita ang yabang niya. Opo sir, sagot ni Nelio. Pumasok muna si Saria sa cabin upang ihanda ang loob ng eroplano. Bitbit niya ang listahan ng catering items at safety checklist. Sanay na sanay siya sa bawat sulok ng jet. Alam niya kung saan nakalagay ang blanket, ang emergency kit, ang imported water at ang mga personal na gamit ni Don Severino. Ngulit nang makarating siya sa bandang likod ng cabin storage, napahinto siya. May nakita siyang bahagi ng emergency blanket na gumagalaw. Akala niya noong una ay nahulog lamang ang gamit. Lumapit siya. Nang hatakin niya ng kaunti ang kumot, bigla niyang nakita ang buhok ng isang babae, ang maputlang muka at kamay na mahigpit na nakakapit sa lumang jacket. Napaatras si Saria at napasigaw. Captain Vidal. Mabilis na pumasok ang piloto. Sumunod si Nelio at ilang segundo lang ay nasa pinto na rin si Don Severino. Ano ang nangyayari? Mababa ngunit matalim ang boses. Nakaturo si Saria sa likod ng storage. Sir, may tao po. Lumapit si Don Severino. Nang makita niya si Marie na natutulog doon, nakabaluktot at halatang galing sa matinding pagod, tumigil siya. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, parang may kakaibang lamig na dumaan sa mukha niya. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa anyo ng dalaga. Sa unang tingin, ang mukha ni Marie ay may bahid ng isang alaala na matagal nang nakabaon kay Don Severino. May isang babaeng minsan niyang nakita sa lumang airport tragedy maraming taon na ang nakalipas.
Isang asawa ng mekanikong umiiyak sa labas ng opisina, hawak ang anak na babae, habang dinadala ng mga abogado ang mga dokumentong sisira sa kanilang pamilya. Hindi niya alam noon ang pangalan ng batang yon. Hindi rin niya naaalala ang mukha ng malinaw. Ngunit habang nakikita niya si Marie sa loob ng private jet, parang bumalik ang isang eksenang matagal niyang pinilit kalimutan. Gisingin siya, utos ni Don Severino. Dahan-dahang lumapit si Saria. Miss, gumising ka. Hindi agad gumalaw si Marie, kaya dahan-dahang hinawak ni Saria ang balikat nito. Biglang napabalikwas si Marie, takot na takot. Hawak agad ang jacket sa dibdib niya. Wag! Wala akong ninakaw! Sigaw niya. Napaatras si Saria. Ang Captain Vidal ay agad na humarang, hindi marahas ngulit alerto. Si Nelio naman ay tumawag sa security gamit ang phone. Nanlaki ang mata ni Marie nang makita niya ang loob ng jet, ang mga taong nakasuot ng maayos at ang lalaking nasa gitna na alam niyang hindi ordinaryong tao. Nakita niya sa mukha nito ang otoridad ng taong sanay sinusunod. Pangalan? Tanong ni Don Severino. Lumunok si Marie. Maricel Ilustre po. Marie. Saglit na tumigil ang mga mata ni Don Severino. Ilustre? Ulit niya. Opo. Anong pangalan ng ama mo? Parang may humigpit sa dibdib ni Marie. Arsenio Ilustre. Biglang tumahimik ang buong cabin. Maging si Captain Vidal ay napatingin kay Don Severino. Si Nelio, nakakaibang mabilis makaintindi ng mga pagbabago sa mukha ng amo, ay dahan-dahang ibinaba ang phone bago pa man siya tuluyang matawagan ang security. Si Don Severino ay nakatitig kay Marie na parang may piraso ng lumang kasalanan na biglang tumayo sa harap niya. Arsenio Ilustre, mahinang sabi niya. Mechanic. Opo, sagot ni Marie. At hindi na niya napigilan ang sakit sa boses. Yung mekanikong sinira ng kumpanya ninyo. Careful, singit ni Renzo. You don't talk to my father like that. Bumaling si Marie kay Renzo. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nangingibabaw sa kanyang mukha, kundi galit na matagal ng kinimkim. 10 taon kaming tinawag ng pamilya ng pabaya. 10 taon umiyak ang nanay ko dahil sinabing muntik ng makapatay ang tatay ko. 10 taon kaming yumuko sa mga taong naniwalang masama siya. Kaya kung may karapatan kayong magalit dahil natulog ako sa eroplano ninyo, mas may karapatan akong magtanong kung bakit ginamit ang pirma ng tatay ko sa dokumentong hindi niya pinirmahan. Hindi nakapagsalita si Renzo. Tumalim ang tingin ni Don Severino. Anong ibig mong sabihin? Mairing hinawakan ni Marie ang jacket. Nasa loob nito ang flash drive. Sandali siyang nagdalawang isip. Kapag ibinigay niya ito sa maling tao, mawawala ang lahat. Pero kung hindi siya magsasalita ngayon, baka hindi na siya muling magkaroon ng pagkakataon. May iniwan po sa akin si Mang Odon Malvar bago siya nawala, sabi ni Mary. Napakunot noo si Captain Vidal. Odon? Si Mang Odon sa maintenance records? Opo, sagot ni Mary. Tinanggal siya kahapon dahil inakusahan ng pagnanakaw. Pagkatapos, nawala siya. Bago siya nawala, sinabi sa akin na hanapin ang VZ901 at binigay niya ito. Dahan-dahang inilabas ni Marie ang flash drive. Akmang lalapit si Renzo para agawin niyon, ngunit itinaas ni Don Severino ang kamay. Wag. Lumapit si Nelio, dala ang tablet at maliit na secure laptop from the business compartment. Sir, pwede nating buksan dito. Offline mode. Tumanggo si Don Severino. Gawin mo. Umupo sila sa cabin table. Nasa gitna si Don Severino, sa tabi si Nelio. Si Captain Vidal ay nasa likod. Si Saraya ay tahimik na nagdala ng tubig kay Marie. Si Renzo naman ay nakatayo sa gilid, halatang inis pero napipilitang manahimik. Nang bumukas ang laman ng flash drive, isa-isang lumabas ang mga dokumentong nakita ni Marie at Lirio. Maintenance reports, forged clearance, handwritten notes, flight logs, larawan ng VZ901, audio recordings. Play the recording. Utos ni Don Severino. Pinindot ni Nelio ang audio file.
Narinig ang boses ni Claverio. Hindi na kailangan ng full inspection. Pirma lang ang kulang. Kung ayaw ni Ilustre, gumawa kayo ng paraan. Sumunod ang boses ng babae. Hindi pwedeng madelay ang flight. Nasa loob ang kliyenteng hindi natin pwedeng magalit. Ayusin mo yan, Claverio. Tumigas ang panga ni Don Severino. Si Renzo naman ay unti-unting nawalan ng kulay sa mukha. Nagpatuloy ang recording. Paano kung magtanong si Odon? Takutin mo. May pamilya rin siya, hindi ba? Matagal na katahimikan ang sumunod. Walang gumalaw. Walang sumalita. Attorney Bipo, yun po ang tawag niya sa sarili niya sa recording. Hindi pa po ako sigurado kung sino siya, pero... Bianca, malamig na sabi ni Don Severino. Napatingin silang lahat sa kanya. Dad, you don't know that. Tinignan siya ni Don Severino ng matalim. I know her voice. Lalong bumigat ang hangin sa cabin. Si Bianca Serapio, ang legal advisor ng Vales Aviation, ang pamangkin ni Don Severino, ang babaeng madalas humarap sa media kapag may kailangang linisin na issue. Kung siya nga ang nasa recording, ibig sabihin hindi lang simpleng pagkakamali ang nangyari noon. May tinakpan, may sinira, at may pamilyang ginamit sa pananggap. Mairing hipinit ni Don Severino ang mga mata. Nang muli siyang tumingin kay Mari, hindi na lamang siyang negosyante. Isa siyang lalaking nakaharap sa kasalanang hindi man siya direktang gumawa, nangyari sa ilalim ng pangalang dala niya. Hindi ko nakita ang mga dokumentong ito noon. Ang ibinigay sa akin ay final report. May pirma ng tatay mo. May legal clearance. May testimonya. Testimonya ng mga taong naninigurado. Oo, amin niya. Mabigat ang boses. Maaaring ganun nga. Sir, singit ni Captain Vidal, kung totoo ito, hindi ligtas na manatili rito ang dalaga. Kung may kinalaman si Claverio sa paggawala ni Odon, baka papunta na siya dito. Parang sinagot ng ismong kapalaran. Biglang tumunog ang phone ni Nelio. Tinignan niya ang screen. Sir, si Claverio po. Nasa hangar entrance. Sinasabi niyang may security matter daw sa aircraft. Nanigas si Marie. Hindi siya papasok, sabi ni Don Severino. Dad, we need security, sabi ni Renzo. We can't just hide this girl. This girl, putol ni Don Severino, may be the only reason we finally know that an innocent man was destroyed. Hindi nakasagot si Renzo. Tumayo si Don Severino at ibinigay kay Nelio ang laptop. Secure all files. Gumawa ka ng encrypted backup. Captain Vidal, ilak ang aircraft access. Walang papasok maliban sa taong direktang pinapayagan ko. Yes, sir. Sagot ni Captain Vidal. Saria, dagdag ni Don Severino. Dalhan mo siya ng pagkain, tubig, at kung et extra uniform o jacket, ibigay mo. Nanginginig siya. Agad na kumilo si Saria. Lumapit siya kay Marie at marahang nagsabing, "Huwag kang matakot. Hindi ka namin pababayaan." Hindi alam ni Marie kung maniniwala siya. Sanay siyang ang mga taong may kapangyarihan ang unang nananakit sa tulad niya. Ngunit sa paraan ng tingin ni Saria, sa maingat na galaw ni Captain Vidal at sa biglang pagbabago sa boses ni Don Severino, may maliit na bahagi ng puso niyang gustong maniwalang maaaring may kakampi na siya. Sir, mahinang sabi ni Marie, ang nanay ko po at kapatid ko, nagtatago sila ngayon sa kumbento. Hinahanap din po nila kami. Nasaan? Tanong ni Don Severino. Kay Padre Elmo po, malapit sa Old Chapel sa labas ng compound. Tumanggo si Don Severino kay Nelio. Magpadala ng tao. Hindi security ng airport, personal staff ko. Dalhin sila sa klinik ni Doktora Rosal Fermin sa Angeles. Sabihin mong ako ang nagpadala. Lahat ng gastos sa akin. Nanlaki ang mata ni Marie. Hindi po kailangan. Kailangan. Mariin, ngunit hindi malupit na sagot ni Don Severino. Kung may mga taong ginamit ang pangalan ng kumpanya ko para sirain ang pamilya mo, responsibilidad kong tiyaking hindi na nila kayong kayang saktan. Doon tuluyang napaiyak si Marie. Hindi malakas, hindi hysterical, tahimik lang. Parang tubig na matagal na niyang pinipigilan. Sa loob ng 10 taon, walang makapangyarihang taong nagsabi sa kanilang maaaring mali ang paratang sa ama niya. Walang nagtanong kung ano ang nangyari sa pamilya nila pagkatapos malagay ang pangalan ni Arsenio sa kahiyan.
Ngayon, sa loob pa mismo ng eroplano na naging simbolo ng kanilang bangungot, may isang lalaking sa wakas ay nakikinig. Gusto ko lang pong luminis ang pangalan ng tatay ko, sabi ni Marie. Hindi ko po hinahanap ang pera ninyo. Hindi ko po gusto ng gulo. Gusto ko lang na kapag narinig ng kapatid ko ang apelidong Ilustre, hindi na siya yuyuko. Matagal na tumingin si Don Severino sa kanya. Then we will start there. Sa labas ng aircraft, narinig ang pagtatalo. Boses ni Claverio iyon, pilit na pinapapasok ang sarili sa hanggar. May report ako na dito nagtago ang babaeng hinahanap natin, sigaw nito. Security protocol ito. Bumukas ang cabin door, ngunit hindi si Claverio ang pumasok. Isa itong personal bodyguard ni Don Severino. Sir, pinipilit pong pumasok ni Mr. Dantes. Lumabas si Don Severino sa pintuan ng aircraft at tumayo sa taas ng hagdan. Mula roon, kitang-kita niya si Claverio sa ibaba, pawisan at halatang nagulat na naroon mismo ang may-ari ng kumpanya. Mr. Dantes, malamig na tawag ni Don Severino. Napaatras ng kaunti si Claverio. Sir, may hinahanap lang po kaming trespasser. Delikado po siya. May dala siyang ninakaw na company property. Anong property? Natigilan si Claverio. Documents po. Sensitive documents. Interesting, sagot ni Don Severino. Dahil hindi ko pa sinasabi sa iyo na may dokumentong nakita. Namula ang mukha ni Claverio. Sir, ang ibig ko pong sabihin, suspended ka effective immediately, pending investigation. Lumabas ka sa hanggar. At kapag lumapit ka kay Maricel Ilustre, sa pamilya niya o kay Odon Malvar kung nasaan man siya, ako mismo ang magsasampa ng kaso laban sa iyo. Parang binuhusan ng yelo si Claverio. Ngunit bago siya makasagot, dalawang personal security ni Don Severino ang lumapit at hinarangan siya. Sa labas ng cabin, narinig ni Marie lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon mula sa magsimula ang bangungot, may isang taong humarang sa pagitan niya at ng panganib. Nang bumalik si Don Severino sa loob, hindi na niya ipinagpatuloy ang flight. Cancel all meetings, utos niya kay Nelio. Call an emergency private conference. I want Captain Vidal, Saria, Engineer Sabina Curato, and our independent counsel, hindi si Bianca. Do you understand? Yes, sir, sagot ni Nelio. Renzo, dagdag ni Don Severino, kung gusto mong matutong mamuno sa kumpanyang ito, magsimula kang makinig bago ka manghusga. Napayuko si Renzo. Hindi pa rin siya lubusang kumbinsido, ngunit nakita niya ang bigat ng ebidensya. At sa unang pagkakataon, hindi siya nakahanap ng matapang na sagot. Dinala si Marie sa private conference room ng hangar. Binigyan siya ni Saraya ng pagkain, malinis na jacket at mainit na tsaa. Habang hawak niya ang tasa, nanginginig pa rin ang mga daliri niya. Ngulit, iba na ang takot ngayon. Hindi na iyon takot ng taong walang kakampi. Takot iyon ng taong alam na nagsisimula ng mabuksan ang pinto ng katotohanan. Makalipas ang ilang oras, dumating ang balita mula kay Nelio. Ligtas na nadala si Natividad at Lirio sa klinik ni Dr. Rosal Fermin. May doktor nang tumitingin sa ina niya. Si Padre Elmo ay kasama nila. Napahawak si Marie sa dibdib at napaluha muli. Salamat po, sabi niya kay Don Severino. Hindi ito kabayaran, sagot nito. Simula pa lang ito. Sa kabilang dako niyang lungsod, sa isang mataas na opisina na may salaming dingding, natanggap ni Bianca Serapio ang tawag ni Claverio. Habang nakikinig siya, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Nasa kanya ang flash drive? Tanong niya halos pabulong. Oo, sagot ni Claverio sa kabilang linya at nakita na ni Don Severino. Matagal na hindi nagsalita si Bianca. Pagkatapos, malamig siyang tumingin sa refleksyon niya sa salamin. Then we have a bigger problem, sabi niya. Hanapin mo si Odon. Kung buhay pa siya, hindi siya dapat umabot kay Severino. Ibinaba niya ang tawag at ngumiti ng walang init. Samantala, sa conference room ng hangar, hindi alam ni Marie na habang unti-unting gumaganda ang kalagayan ng kanyang pamilya at nagkakaroon siya ng proteksyon, mas lumalaki rin ang panganib na haharapin niya. Ngulit mula sa araw na iyon, hindi na siya tatakbo ng mag-isa.
Hindi na siya basta tindera sa gilid ng paliparan. Hindi na siya batang anak ng mekanikong siniran. Siya na ngayon ang dalagang may hawak ng katotohanang kayang magpabagsak sa mga taong akala nila ay hindi kailanman mananagot. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nagsimulang umangat ang pangalan ni Arsenio Ilustre mula sa putik na ibinato sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, habang sinusundan natin ang buhay ng isang taong matagal ng aping-api, doon natin nakikita na hindi pala agad dumarating ang tagumpay pagkatapos mabunyag ang katotohanan. Dahil kapag nagsimula ng umangat ang isang taong matagal nilang tinatapak-tapakan, mas lalong kumikilos ang mga taong takot mabuking. At sa bahaging ito ng kwento, hindi na si Mari ang dating tahimik na tindera sa gilid ng paliparan. May kakampi na siya. May proteksyon na ang pamilya niya. Pero kapalit ng pag-asa, mas lumalalim din ang panganib na haharapin niya. Pagkatapos ng araw na natagpuan si Mari ng Don Severino Valles sa loob ng private jet na VZ-901, hindi agad naging madali ang buhay ni Mari. Totoong ligtas na ang kanyang ina na si Natividad at ang kapatid niyang si Lirio sa pangangalaga ni Dr. Rosal Fermin sa isang pribadong klinik sa Angeles. Totoo ring hindi na siya hinahabol ng lantaran ni Claverio Dantes dahil sinuspindi na ito ni Don Severino. Ngunit sa loob ng Valles Aviation, mabilis kumalat ang balita na may isang mahirap na dalagang biglang dinala sa private conference room ng may-ari, binigyan ng pagkain, damit at proteksyon. At gaya ng karaniwang nangyayari sa mundong puno ng inggit at takot, bago pa lamang malaman ng mga tao ang buong katotohanan, nauna nang kumalat ang maling kwento. Siya raw yung babae sa private jet. Bakit kaya hindi ginampot ng pulis? Baka may espesyal na koneksyon kay Don Severino. Anak daw ng dating mekanikong may kaso noon. Naririnig ni Mari ang mga bulong-bulong tuwing dumadaan siya sa hallway ng administrative building. Kahit may dala siyang temporary staff pass na mismong opisina ni Don Severino ang miglabas, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa bawat hakbang niya. May mga empleyadong naaawa, may umiiwas, may ilan namang hindi itinatago ang paghamak. Ngunit halip na ibalik si Mari sa maliit na tindahan sa gate, gumawa si Don Severino ng desisyon na ikinagulat ng marami. Pinasok siya ni Mari bilang trainee sa Valles Aviation Maintenance Department habang nagpapatuloy ang lihiming investigasyon tungkol sa kaso ni Arsenio Ilustre at pagkawala ni Mang Odon. Noong unang araw ni Mari sa maintenance training floor, suot niya ang simpleng gray uniform na ipinahiram ni Saraya Lumanta. Maluwag iyon sa balikat niya pero malinis. Sa kanyang dibdib ay nakasabit ang bagong ID na nakasulat na Maricel Ilustre, Trainee Assistant. Habang nakatayo siya sa harap ng malaking hangar na puno ng kagamitan, parts cabinet, inspection tables at aircraft tools, bumalik sa isip niya ang kanyang ama. Ilang taon niyang pinangarap na makita mula sa loob ang mundong dati ay kinabibilangan ni Arsenio. Ngunit ngayong naruroon na siya, hindi saya ang una niyang naramdaman, kundi bigat. Hindi ito palengke, hindi ito tindahan, at lalong hindi ito lugar para sa drama. Napalingon si Marie. Sa kanyang harapan ay isang babae na nasa edad 40 pataas, nakasuot ng navy blue engineering coveralls, nakatali ng maayos ang buhok, at may matatalim na matang parang kayang makita kahit ang pinakamaliit na maling tornilyo sa makina. Siya si Engineer Sabina Corato, ang Senior Maintenance Chief na personal na pinatawag ni Don Severino upang maging mentor ni Marie. Engineer Corato po? Maingat na tanong ni Marie. Sabina sa iba, Engineer Corato sa training floor. Sagot ng babae. Hindi kita kukonsintihin dahil protektado ka ni Don Severino. Kung papasok ka rito, papasok ka bilang trainee, hindi bilang espesyal na bisita. Naintindihan mo? Tumanggo si Marie. Opo. Kapag sinabi kong linisin mo ang tool tray, lilinisin mo.
Kapag sinabi kong magbasa ka ng manual, babasahin mo. Kapag hindi mo alam, magtanong ka. Kapag nagkamali ka, aaminin mo. Sa aviation, ang yabang pumapatay ng tao. Ang pagtatago ng mali, mas nakakamatay. Ang huling pangungusap ay tumama sa dibdib ni Marie. Opo, engineer. Tinitigan siya ni Sabina ng ilang sandali. Anak ka ng Arsenio Ilustre, hindi ba? Bahagyang nanigas si Marie. Opo. Kilala ko siya. Hindi kami magkaibigan pero alam ko kung paano siya magtrabaho. Tahimik, maingat, minsan nakakainis dahil sobrang higpit, pero kung may isang bagay akong sigurado, hindi siya pipirma sa aircraft na hindi niya pinagkakatiwalaan. Parang may bumara sa lalamunan ni Marie. Salamat po. Huwag mo akong pasalamatan. Patunayan mo na hindi nasayang ang pangalan niya. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Marie. Umaga pa lang, nasa klinik muna siya sa iba upang bisitahin si Natividad. Pagkatapos ay dadaan siya kay Lirio na pansamantalang pinapasok sa Youth Aviation Scholarship Program sa tulong ni Don Severino. Tuwing nakikita niya ang kapatid na may hawak ng aviation workbook at may kislap sa mata, parang may unti-unting nabubuo sa loob niya. Isang pag-asang matagal niyang hindi pinayagan ng sarili na ramdaman. Ate, sabi ni Lirio isang hapon habang nasa klinik sila, alam mo ba, pinakita sa amin ni Captain Vidal yung basic flight controls. Hindi pa totoong cockpit, simulator lang. Pero grabe, parang posible pala. Posible talaga, basta wag kang lalaki ang ulo. Hindi ako si Renzo, biro ni Lirio. Napailing si Marie. Pero natawa rin siya. Huwag kang maingay, baka marinig ka ng pader. Si Natividad, na mas maayos na ang kulay ng mukha matapos ang ilang araw na gamutan, ay mahina ring natawa. Hayaan mo ang kapatid mo, Marie. Ngayon ko malang ulit naririnig na mangarap yan ng hindi natatakot. Napatingin si Marie sa ina. Sa loob ng maraming taon, ang pangarap sa bahay nila ay parang luho. Ngayon, kahit mabagal at puno ng panganib, tila may bintanang nabuksan. Ngulit hindi lahat ay natutuwa sa pagbabagong iyon. Sa mataas na opisina ng Valles Aviation, tahimik na pinapanood ni Bianca Serapio ang mga ulat na dumarating sa kanya. Wala pa ring opisyal na kaso kontra sa kanya, ngunit alam niyang nagsisimula ng kumilos si Don Severino. Hindi na siya tinatawag sa ilang legal meetings. Ang access niya sa old case archives ay pansamantalang nilimitahan. Si Claverio ay hindi na basta makapasok sa main office at higit sa lahat, buhay pa ang dalagang may hawak sa flash drive. Isang tindera, malamig niyang sinabi habang hawak ang wine glass sa kanyang kondo. Nasa kabilang dulo ng sala si Dax Galamor, isang vlogger na kilala sa paggawa ng mapanirang content kapalit ng bayad. Naka-leather jacket ito, may maliit na camera bag at ngiting sanay sa intriga. Madali lang yan, attorney, sabi ni Dax. Bigyan mo ako ng konting background, gagawa ako ng kwento. Ang mga mahihirap na biglang yumayaman, madali silang gawing mukhang kabit, scammer o oportunista. Tumingin si Bianca sa kanya. Hindi ko kailangang totoo ang kwento. Kailangan ko lang magduda ang mga tao. Ngumiti si Dax. Mas gusto ko yan. Mas mabilis kumalat ang duda kesa ebidensya. Kinabukasan, lumabas ang unang video. Dalagang natagpuan sa private jet ng milyonaryo, biglang pinag-aral at pinatira sa staff residence, ano ang tunay nilang relasyon? Hindi direktang binanggit ni Dax ang pangalan ni Don Severino, pero supat ang mga larawan ng Valles hangar, lumang kuha ng tindahan ni Marie at ilang malisyosong salita upang pagsimulan ng tsismisan. Nagsabi siya na may source sa loob ng kumpanya na nagsabing ginagamit lang daw ni Marie ang lumang kaso ng kanyang ama upang makakuha ng pera. May larawan pa ng clinic kung saan ginagamot si Natividad na halatang kuha ng pahimlim mula sa labas. Nang makita iyon ni Marie, nasa staff cafeteria siya kasama si Saria at Jomar Quilatan, isang masayahing ground crew na naging isa sa unang nakipagkaibigan sa kanya. Si Jomar ang tipong kahit pagod ay may biro pa rin, pero nang mapanood nila ang video, nawala ang ngiti nito. Grabe naman ito,
Sabi ni Jomar, pati nanay mo dinamay. Hindi makagalaw si Marie. Nakatitig lang siya sa screen ng cellphone ni Saraya habang paulit-ulit na lumalabas ang mukha niya sa video. Sa comments, may mga taong nanghuhusga agad. Gold digger. Ginagamit ang patay na ama para yumaman. Bakit hindi ipakulong kung trespasser? May relasyon siguro sa matanda. Nanginginig ang kamay ni Marie. Hindi ko kaya ito, bulong niya. Hinawakan ni Saraya ang balikat niya. Kaya mo, pero hindi mo kailangang mag-isa. Paano si Nay? Paano si Lirio? Makikita nila ito. Ako na ang tatawag sa klinik, sabi ni Jomar. Sabihin ko kay Dr. Rosal na huwag mo nang ipapanood kay nanay mo. Ngulit hindi iyon sapat para pigilan ng sakit. Nang gabing iyon, umiyak si Marie sa maliit na kwarto sa staff residence. Hindi siya umiyak dahil nasaktan ng pride niya. Umiyak siya dahil muli na namang dinudumihan ang pangalan ng pamilya nila. Parang bumalik ang nakalaan, ang mga bulong-bulong tungkol kay Arsenio, ang mga matang nanghuhusga, ang mga taong hindi naghihintay ng katotohanan bago manira. Kinabukasan, halos ayaw niyang pumasok sa training floor. Ngulit nang buksan niya ang pinto, naroon si Engineer Sabina, nakatayo sa tabi ng inspection table. Late ka ng 3 minuto, sabi nito. Pasensya na po. Hindi ko tinatanong kung nasaktan ka sa video. Alam kong nasaktan ka. Ang tanong ko, papayagan mo bang yun ang magdikta kung sino ka? Napayuko si Marie. Maricel, dagdag ni Sabina, mas mababa ang boses. Ang reputasyon hindi agad nababawi sa salita. Binabawi ito sa araw-araw na hindi ka sumusuko. Kaya pumasok si Marie. Naglinis siya ng tools, nagbasa ng maintenance manual, nag-aral ng aircraft parts identification. Ilang beses siyang nagkamali, ilang beses siyang pinagalitan ni Sabina, ngulit hindi siya umalis. Unti-unti, napansin ng ilang empleyado na hindi siya umaarte na parang espesyal. Siya ang unang dumarating at huling umaalis. Kapag may inuutos, ginagawa niya. Kapag hindi alam, nagtatanong siya. Kapag pinagtatawanan, hindi siya gumaganti. Isang araw, si Agatha Nolasco, ang senior receptionist na dati siyang tinitignan ng mababa, ay lumapit sa kanya habang nasa hallway. Hindi ako naniniwala sa lahat ng nasa video, sabi ng hiya-hiya. Napatingin si Marie. Bakit niyo po sinasabi sa akin? Kasi dati, isa ako sa mga nagbubulungan. Bumuntong hininga si Agatha. Pero nakita kitong magtrabaho. At nakita ko rin kung paano ka tumakbo sa klinik tuwing lunch break habang lang dalhan ng sopas ang nanay mo. Hindi gawain ng oportunista iyon. Hindi alam ni Marie kung ano ang isasagot. Salamat po. Agatha na lang, sabi nito. At kung may marinig akong chismis sa front desk, sasabihin ko sa'yo. Habang unti-unting nagkakaroon si Marie ng mga taong naniniwala sa kanya, patuloy naman ang paghahanap kay Mang Udon. Si Don Severino ay hindi na umasa sa airport security. Gumamit siya ng pribadong investigador at ilang dating tao ni Captain Vidal. Isa sa mga hawak nilang clue ay ang huling ping ng lumang cellphone ni Mang Udon sa isang lugar sa Bulacan, malapit sa abandoned warehouse na isang ginamit ng isang aircraft parts supplier. Isang gabi, tinawag ni Captain Vidal si Don Severino, Nelio at Marie sa maliit na briefing room. May nahanap kami, sabi ni Captain Vidal. Hindi pa kumpirmado, pero may kapitbahay malapit sa warehouse na nagsabing may matandang lalaking dinala roon noong 1 linggo. May sugat daw sa mukha. Napatayo si Marie. Si Mang Udon iyon. Hindi pa natin alam, maingat na sagot ni Captain Vidal. Pero siya iyon, mariin niyang sinabi, kailangan natin siyang puntahan. Hindi agad pumayag si Don Severino na isama si Marie, gulit nagpumilit siya. Siya ang nagligtas ng ebidensya para sa tatay ko. Kung buhay siya, kailangan niyang malaman na hindi siya iniwan. Sa huli, pumayag si Don Severino sa kondisyon na hindi lalabas si Marie sa sasakyan hanggang walang signal. Sumama rin si Engineer Sabina, hindi bilang investigator, kundi bilang taong nakakakilala kay Mang Udon at sa lumang notebook ni Arsenio na maaring hahanapin nila. Madilim na nang nakarating sila sa Bulacan. Tahimik ang warehouse, sira-sira ang rubong at may lumang truck na nakaparkado sa gilid. 2 tao ni Captain Vidal ang unang pumasok. Ilang minuto, halos hindi huminga si Marie sa loob ng van. Kapag tapos, tumunog ang radyo. Sir, may taho rito. Buhay!
Bumilis ang tibok ng puso ni Marie. Kahit pinigilan siya ni Nelio, bumaba siya sa van at tumakbo papasok. Sa loob, amoy alikabok, kalawang at lumang langis. Sa isang maliit na silid sa likod, nakita niya si Mang Udon, nakaupo sa sahig, nanghihina, may pasa sa mukha, ngunit buhay. "Mang Udon!" shout ni Marie. Dahan-dahang imulat ng matanda ang mga mata. Nang makita siya, parang nabawasan ng bigat sa mukha nito. "Marie, buhay ka!" Lumuhod si Marie sa tabi niya at hinawakan ng kamay nito. "Dapat ako ang magsabi sa inyo yan." Mahina itong ngumiti. "Nakita mo ang BZ901? Opo, at nakita na rin ni Don Severino ang flash drive." Napatingin si Mang Odon kay Don Severino na nakatayo sa likod ni Marie. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang matandang empleyadong matagal na nahimik sa takot at isang may-ari ng kumpanyang ngayon lang lubusang nakikita ang bigat ng kasinungalingang naganap sa ilalim ng kanyang pangalan. "Mang Odon," mabigat na sabi ni Don Severino, "kung may pagkukulang ako noon, haharapin ko, pero kailangan ko ang buong katotohanan." Naninginig na inabot ni Mang Odon ang isang lumang notebook mula sa ilalim ng sirang kahon. "Kay Arsenio ito. Itinago ko. Hindi ko na ilabas noon dahil natakot ako. Pero nakasulat dyan ng tunay na findings niya bago pinalipad ang VZ901. Kinuha ni Marie ang notebook. Sa unang pahina, nakita niya ang sulat kamay ng ama. Hydraulic pressure unstable. Do not clear for flight. Napaluha siya. Ngulit hindi niya hinayaang bumagsak ang luha sa pahina. Pagkatapos mailigtas si Mang Odon at madala sa klinik, mabilis na kumilos ang investigasyon. Napatunayan ng notebook na may orihinal na report si Arsenio na binaligtad sa opisyal na dokumento. Tumugma rin ang dates, flight logs at audio files. Habang lumalakas ang ebidensya, lalong nagiging desperado si Bianca. Kaya bago pa man harap sa korte ang kaso, sinubukan niya munang kontrolin ang board ng Valleys Aviation. Nagpatawag siya ng emergency board meeting, kunwari ay para talakayin ang reputational damage na dulot ni Marie at ng muling pagbubukas ng lumang kaso. Ang totoo, plano niyang patalsikin si Don Severino bilang chairman gamit ang isyung itinago raw nito ang lumang sabotahe. Sa araw ng board meeting, pumasok si Bianca sa conference room na elegante ang suot, kalmado ang ngiti at hawak ang makapal na folder. Naroon ang ilang board members, si Renzo, Don Severino at mga abogado. Hindi niya inaasahang darating si Marie, ngunit bumukas ang pinto. Pumasok si Marie kasama si Mang Odon na naka-wheelchair, Engineer Sabina, Captain Vidal, Nelio, Saraya at Agatha na may dalang printed copies ng records. Nawala ang ngiti ni Bianca. "Anong ginagawa niya rito?" tanong niya, malamig ang boses. Sumagot si Marie, hindi malakas, ngunit malinaw. "Dinala ko ang pangalan ng atay ko dahil 10 taon niyong itong tinapakan." Nagsimula ang komprontasyon. Isa-isang inilatag ni Marie at ni Engineer Sabina ang ebidensya. Ang forged signatures, ang handwritten notebook ni Arsenio, ang audio recording ni Claverio at ng babaeng tinawag na Attorney B, ang flight logs na binago at ang listahan ng access records na nagpapakitang may pumasok sa archive gamit ang legal department credentials ilang oras bago palitan ng report. "Purely circumstantial," sabi ni Bianca, pilit kalmado. Isang mahirap na dalaga, isang dating empleyadong may sama ng loob at lumang notebook na maaaring pikein. Tumayo si Mang Odon kahit pinigilan siya ni Saraya. Nanginginig siya ngunit matatag ang boses. "Pwede mong sabihing peke ang papel, attorney, pero hindi mo mapepeke ang konsensya ng taong nanahimik ng 10 taon. Ako ang naandyan noong gabing pinilit ni Claverio na palitan ng report at ikaw ang tumawag kanya." Namula si Claverio na naroon sa meeting dahil pinatawag bilang subject ng investigation. Hindi na ito ang dating mayabang na supervisor. Pawis na pawis ito, nanginginig ang kamay. "Claverio, ngayon ang huling katotohanan mong sabihin ang totoo." Tumingin si Claverio kay Bianca. "Attorney, sabihin mo sa kanila na wala akong kasalanan. Sabihin mo na ikaw ang nag-utos."
Manahimik ka, matalim na utos ni Bianca. Doon na nabasag ang lahat. Hindi, sigaw ni Claverio. Ako na naman ang sasakripisyuhin mo. Ikaw ang nagsabing gamitin ang pirma ni Arsenio. Ikaw ang nagsabing takutin si Odon. Ikaw ang tumawag kay Igor para itago siya. Nagkagulo ang boardroom. May tumawag ng security. Tumayo si Bianca. Napuputla ngunit pilit pa ring matapang. You have no proof, sabi niya. Pinindot ni Nelio ang laptop. Muling tumugtog ang recording. Ngunit sa pagkakataon iyon, sinundan ito ng bagong audio mula sa phone ni Claverio, isang usapan nila ni Bianca noong nakaraang gabi, kung saan malinaw na inutusan siya nitong hanapin si Odon bago ito makapagsalita. Naninginig ang labi ni Bianca. Sa unang pagkakataon, wala siyang maayos na naisagot. Pumasok ang mga pulis na tinawag ni Don Severino bago pa magsimula ang meeting. Ngulit mabilis na kumilos si Bianca. Bago siya tuluyang maharang, kinuha niya ang bag niya at lumabas sa side door na konektado sa executive corridor. Hinabol siya ng security, ngulit may sasakyang naghihintay sa likod ng building. Nandoon si Igor Salcedo, ang fixer na matagal niyang ginagamit. Nakatakas sila, ngunit hindi na tulad ng dati ang pagtakas niya. Wala na siyang maskara, wala na siyang kontrol sa buong kwento. At sa loob ng boardroom habang tulala ang lahat sa nangyari, si Marie ay nanatiling nakatayo. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa unang pagkakataon, ang pangalan ng kanyang ama ay hindi na lamang ipinagtatanggol ng luha at alaala. May ebidensya na, may testigo na, at ang mga taong minsang nasa likod ng kasinungalingan ay nagsisimula ng magbagsakan. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil dito sa dulo ng kwento, makikita natin na ang tunay na tagumpay ay hindi lang basta maparusahan ng mga kontrabida. Minsan, ang mas malalim na tagumpay ay yung maibalik ang dangal ng isang taong matagal nang pinagbintangan, maiahon ang pamilyang nilunod niyang kahihiyan, at mabigyan ng pagkakataong mangarap ang mga anak na minsang pinaniwala ang wala silang karapatang lumipad. Matapos ang magulong board meeting kung saang tuluyang nabunyag ang papel ni Bianca Serapio sa lumang sabotahe ng VZ901, hindi agad naging payapa ang lahat. Totoong marami ng ebidensya laban sa kanya. Totoong nagsalita na si Claverio Dante sa harap ng board at halos isuka ang lahat ng matagal niyang itinago. Totoong nailigtas na si Mang Udon Malvar mula sa warehouse sa Bulacan. Pero si Bianca, kasama ang fixer niyang si Igor Salcedo, ay nakatakas pa rin. At hanggat malaya si Bianca, alam ni Marie na hindi pa tapos ang laban. Sa mga sumunod na buwan, naging mas mahigpit ang seguridad sa Veles Aviation. Hindi na basta nakakapasok ang kahit sino walang clearance. Inalis na sa pwesto ang mga taong direktang konektado kay Claverio at ang board members na minsang tahimik na nakinabang sa lumang sistema ay isa-isang inimbestigahan. Si Don Severino Veles, na dati ay kilala bilang malamig at mailap na negosyante, ay halos araw-araw nang humaharap sa mga investigador, abogado at empleyadong kailangan magbigay ng salaysay. Hindi naging madali para sa kanya ang lahat. May mga investor na umatras, may mga kontratang naantala, may media na nagtanong kung bakit inabot ng 10 taon bago niya nakita ang katotohanan. Ngulit halip na takasan ng pananagutan, pinili ni Don Severino na humarap. Kung may kasalanan akong hindi agad nakita ang nangyari sa ilalim ng pangalan ng kumpanyang ito, sabi niya sa isang private employee assembly, hindi ko iyon itatago. Hindi ito matatapos sa pagsisi lamang kina Bianca at Claverio. Magbabago ang sistema at magsisimula iyon sa pag-aamin na may inosenteng pamilyang nasira dahil sa kapabayaan at kasinungalingan. Nakaupo si Marie sa pinakalikuran ng hall nang marinig niya iyon. Katabi niya si Natividad, mas malakas na ngayon ang katawan ngulit kailangan pa rin ng regular check-up, at si Lirio na halos hindi maalis ang tingin sa stage. Sa tabi nila ay si Tessa Mayuga, si Joe Marquilatan, si Saraya Lumanta, si Pagatha Nolasco, si Engineer Sabina Curato at Captain Vidal Reyes, mga taong minsang galing sa magkakaibang bahagi ng airport pero ngayon ay parang isang pamilya na buo ng katotohanan. Mahigpit na hinawak ni Natividad ang kamay ni Marie. Bulbong niya, "Anak, kung naririnig lang sana ng tatay mo ito." Hindi agad nakasagot si Marie. Tumingin siya sa maliit na ulmang notebook ni Arsenio na hawak niya sa kanlungan. Ilang pahina nito ay kupas na, pero malinaw pa rin ang sulat-hamay ng kanyang ama.
"Do not clear for flight." Ilang salita lamang iyon, ngulit sapat para patunayan na hindi siya pabaya, hindi siya sinungaling, hindi siya ang taong ipininta sa mga dokumentong pekeng ninidnaan sa pangalan niya. Lumipas ang 1 taon, hindi man agad na ayos ang lahat, unti-unting bumangon ang buhay ni Marie. Hindi na siya nagtitinda sa gilid ng staff entrance, datitwa't mana nitong dinadalaw pa rin ang lumang pwesto niya tuwing umaga. Doon niya naaalala kung saan siya nagsimula, ang maliit na mesa, ang thermos ng kape, ang pansit na nilalagay niya sa plastic at ang mga araw na kahit pagod na pagod siya ay kailangan niyang ngumiti dahil may gamot silang kailangang bilhin para kay Natividad. Ngayon, opisyal na siyang scholar trainee ng Veles Aviation Technical Academy. Hindi iyon ibinigay sa kanya bilang awa. Nilinaw niya iyon mula sa unang araw. Kung papasa ka, dahil pinaghirapan mo. Sabi nito sa kanya, kung babagsak ka rin gaya yung iba. Hindi kita papaboran dahil anak ka ni Arsenio at ganun nga ang nangyari. Pinagdaanan ni Marie ang mahahabang oras ng pag-aaral. Natuto siya tungkol sa aircraft systems, hydraulic lines, maintenance documentation, safety protocols at kung bakit sa aviation, ang maliit na pagkakamali sa papel ay maaaring maging malaking trahedya sa ere. Ilang gabi siyang umuuwi sa staff residence na masakit ang likod at puno ng grasa ang kuko. Ilang beses siyang napagalitan ni Sabina dahil mali ang nabasa niyang diagram. Ilang beses niyang iniyakan ng exam na akala niya ay hindi niya papasa. Ngulit, hindi siya sumuko. Si Lirio naman ay natanggap sa Youth Aviation Program na pinangasiwaan ni Captain Vidal at ilang flight instructors. Sa simula, halos hindi siya makapaniwala na siya, ang batang dating nangangarap lang sa lumang laptop, ay makakahawak ng totoong training control sa simulator. "Ate," sabi niya isang gabi habang sabay silang kumakain sa clinic apartment kung saan pansamantala pa ring naninilahan si Natividad. "Alam mo ba, hindi na ako nanginginig sa simulator." Ngumiti si Marie. "Dati naman pati paghawak mo ang tray ng ulam nanginginig ka." "Ate naman," reklamo ni Lirio, pero natawa rin siya. "Seryoso ako," sabi ni Captain Vidal, "maganda raw ang focus ko, mana ka kay tatay." Mahinang sabi ni Natividad. Tahimik silang tatlo sandali. Hindi na kasing sakit ng dati ang pagbangkit sa pangalan ni Arsenio. Noon, parang may sugat na muling binubuksan kapag naaalala nila siya. Ngayon may kirot pa rin, ngunit may kasamang dangal. Unti-unting nababawi ang pangalan niyang ninakaw sa kanila. Samantala, si Mang Odon naman ay patuloy na nagpapagaling. Hindi na siya bumalik bilang regular employee dahil sa edad at trauma na dinanas niya. Ngunit inanyayahan ni Don Severino sina Marie, Natividad, Lirio, Mang Odon, Engineer Sabina, Captain Vidal, Renzo at Nelio sa conference room. May malaking blueprint sa mesa. Sa gitna nito ay nakasulat ang pangalan ng gusali, Arsenio Ilustre Aviation Safety Center. Natigilan si Marie. Hindi siya agad nakapagsalita. Si Natividad naman ay napahawak sa dibdib. "Don Severino," mahinang sabi nito, "hindi namin hinihingi ito. Alam ko, kaya ito kailangang gawin." Si Renzo na nakaupo sa dulo ng mesa ay tahimik. Malaki rin ang ipinagbago nito sa loob ng 1 taon. Hindi siya biglang naging perpekto. Mayabang pa rin minsan, mainitin pa rin ang ulo. Pero matapos niyang makita ang ebidensya, ang sakit sa pamilya ni Marie at ang pagkasira ng kumpanyang akala niya ay malinis, natuto siyang makinig. Noong una, tutul siya sa pangalan ng center. "Dad, baka maalala lang ng publiko ang skandal," minsan niyang sinabi. Ngunit sinagot siya ni Don Severino ng diretsyo. "Kung natatakot tayong maalala ang mali, ibig sabihin, hindi pa tayong tunay na nagbabago." At sa huli, si Renzo mismo ang pumirma sa board recommendation. Hininga ng malalim si Renzo habang nakatingin kay Marie. Naalala niya ang boses nitong malamig at mapagmata sa loob ng Jet VZ901. Ngulit nakita rin niya ang taong unti-unting natutong bumaba mula sa taas ng sariling pangalan. "Hindi sapat ang sorry para burahin ang nangyari," sagot ni Marie. "Pero simula iyon kung susundan ng pagbabago." Tumanggo si Renzo. "Susubukan ko."
Habang papalapit ang araw ng launching ceremony, mas lalong naging maingat ang lahat. May warrant na para kay Bianca at Igor, ngunit hindi pa rin sila nahuhuli. May mga ulat na lumipat sila ng tirahan, gumamit ng peking pangalan at humingi ng tulong sa ilang dating kasosyo. Akala ng ilan ay tuluyan na silang aalis ng bansa. Pero hindi ganun si Bianca. Hindi siya sanay matalo. 2 gabi bago ang seremony, nakatanggap si Marie ng anonymous message. Isang larawan iyon ng clinic apartment kung saan nakatira ang ina niya. Kasunod nito ang mensahe, kung magsasalita ka sa seremony, may mawawala ulit sa pamilya mo. Hindi sumigaw si Marie, hindi siya nagwala. Sa halip tumayo siya, lumapit kay Engineer Sabina na nasa kabilang mesa ng training office at ipinakita ang phone. Hindi na ako tatakbo, sabi ni Marie. Agad kumilos sina Don Severino, Captain Vidal at Nelio. Inilipat sa mas ligtas na lugar sina Natividad at Lirio. Si Padre Elmo, Tessa, Saraya, Jomar at Agatha ay tumulong sa pagbabantay at pagsasaayos ng mga kailangan para hindi makalapit ang tauhan ni Bianca. Ngulit imbes na kanselahin ang seremony, mas pinili ni Don Severino na itutuloy ito. Kapag umatras tayo ngayon, sabi niya, parang binigyan natin sila ng karapatan na magdesisyon kung kailan lalabas ang katotohanan. Dumating ang araw ng pagbubukas ng Arsenio Ilustre Aviation Safety Center. Maaliwalas ang umaga, malinis ang hangin. Sa harap ng bagong gusali ay nakapila ang mga upuan para sa empleyado, media, trainees, board members at pamilya ng mga dating manggagawa ng kumpanya. Sa gilid ng entablado ay nakalagay ang malaking larawan ni Arsenio. Nakasuot ng lumang mechanic uniform, seryoso ang mukha, mulit may mata ng taong matapat sa trabaho. Nang nakita iyon ni Natividad, hindi na niya napigilang umiyak. Vida, mahina ang tawag ni Mang Udon na nasa tabi niya. Nakabalik na siya. Tumanggo si Natividad habang pinupunasan ng luha. Oo, sa wakas, hindi na siya nakayuko sa alaala ng mga tao. Bago magsimula ang programa, may natanggap na alerto si Captain Vidal. May nakitang kahina-hinalang sasakyan malapit sa service gate. Agad kumilos ang security, ngulit hindi nagpapanik ang mga tao. Palihim nilang sinundan ang sasakyan hanggang sa isang parking area kung saan nakita si Igor Salcedo na may bag ng peking documents at portable drive. Nahuli siya habang sinusubukang ipasa sa isang bayarang media handler ang edited video na magpapalabas na si Marie raw ay binayaran lamang ni Don Severino. Sa interrogation tent, unang nanahimik si Igor. Ngulit nang ipinakita sa kanya ang ebidensya at malaman niyang iniwan na siya ni Bianca bilang taning sasalo sa kaso, bumigay siya. Nasa likod siya ng old catering warehouse, sabi ni Igor. Naghihintay ng chance na makatakas kapag nagugulo ang seremony. Hindi agad ipinaalam iyon kay Marie. Nasa entablado na siya, nakatayo sa harap ng mikropono. Nanginginig ang kamay niya, ngulit hindi na siya umatras. Sa harap niya ay daan-daang mukha, mga taong minsang humusga, mga taong tumahimik, mga taong tumulong, at mga taong ngayon ay nakikinig. Huminga siya ng malalim. Ako po si Maricel Ilustre. Anak po ako ni Arsenio Ilustre, isang aircraft mechanic na 10 taon nang tinawag na pabaya, sinungaling at dahilan ng isang aksidente na hindi naman niya kagawan. Tahimik ang bugong paligid. Noong bata po ako, hindi ko naiintindihan kung bakit biglang yumuyuko ang nanay ko kapag naririnig niya ang apelido namin. Hindi ko naiintindihan kung bakit ang kapatid ko, kahit matalino, ay natatakot mangarap maging piloto. Hindi ko naiintindihan kung bakit ang tatay kong tinuruan kong hindi magsinungaling ay namatay na dala-dala ang pangalan ng isang kasinungalingan. Napatingin siya sa larawan ni Arsenio, kumirot ang dibdib niya, ngunit ipinagpatuloy niya. Dumating ang araw na natulog ako sa loob ng private jet na VZ-901 dahil tumatakbo ako sa mga taong gustong bawiin ang ebidensyang hawak ko. Akala ko noon ay katapusan na yon. Akala kong mahuhuli, makukulong o mawawala rin gaya ni Mang Udon. Pero sa loob ng eroplanong iyon rin, nagsimulang marinig ang boses ng tatay ko sa pamamagitan ng mga dokumentong iniwan niya. Sa gilid ng entablado, tahimik na nakatayo si Don Severino.
Sa unang panahon, hindi siya ang sentro ng entablado. Siya ay saksi lamang sa pag-angat ng pamilyang minsang nasaktan ng sistemang kanyang pinamunuan. Umakyat siya matapos magsalita ni Marie. Hawak niya ang opisyal na resulta ng independent investigation. Batay sa pagsusuri ng external aviation safety auditors, forensic document examiners at legal investigators, malinaw niyang sinabi, walang kasalanan si Arsenio Ilustre. Ang pirma sa final clearance document ay peke. Ang kanyang orihinal na report ay nagsasaad na hindi dapat pinaliwat ang VZ901 hanggang hindi naaayos ang hydraulic instability. Ang mga dokumentong sinira sa kanyang pangalan ay binago ni Claverio Dantes sa utos at sa pakikipagkasabwatan ni Bianca Serapio at sa tulong ni Igor Salcedo. Nagkaroon ng bulungan. May ilang dating empleyadong napaiyak. Si Claverio na nasa kustodya na at pumayag maging state witness kapalit ng buong pag-aamin ay nasa giid kasama ang mga pulis. Nakayuko siya, hindi makatingin kay Marie. Bago matapos ang seremonya, dumating ang balita. Nahuli si Bianca sa likod ng old catering warehouse. Sinubukan pa niyang tumakas, ngulit dahil sa testimonya ni Igor at sa koordinasyon ng security, tuluyan siyang napigilan. Nang dalhin siya ng mga pulis palabas, saglit silang nagkaharap ni Marie. Wala nang elegance sa mukha ni Bianca. Wala na ang dating malamig na ngiti. Galit ang natira. Akala mo panalo ka na. Bulong ni Bianca. Tumingin si Marie sa anya. Kalmado, ngunit matatag. Hindi ako ang panalo. Ang katotohanan. Hindi na nakasagot si Bianca. Isinakay siya sa patrol vehicle habang kasunod na isinampa ang mga kasong obstruction of justice, falsification, kidnapping, coercion at conspiracy kaugnay ng lumang aviation cover-up. Si Igor ay pumayag ding magbigay ng buong salaysay. Si Claverio ay humarap sa hukuman at inamin ang bahagi niya. Hindi naging madali ang proseso, ngulit malinaw na ang direksyon ng hustisya. Hindi na nila kayang ibalik sa dilim ang ebidensyang nailabas na sa liwanag. Makalipas ng ilang taon, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Marie. Nagtapos siya bilang Certified Aircraft Maintenance Specialist. Sa araw ng kanyang graduation, suot niya ang malinis na uniform, hawak ang certificate at nakatayo sa harap ng Arsenio Ilustre Aviation Safety Center. Naroon si Natividad, mas malusog na ngayon at may luha ng saya sa mata. Naroon si Lirio, isa ng cadet pilot, suot ang kanyang training uniform at walang bakas ng batang minsang takot mangarap. Naroon si Mang Odon, hawak ang tungkod, nakangiti habang paulit-ulit na sinasabing, "Sabi ko na nga ba anak, lilibad din ang pangalan ninyo." Lumapit si Don Severino kay Marie matapos ang programa. Mas matanda na ang mukha nito, ngunit mas magaan na ang tingin. "Maricel," sabi niya, "may gusto akong puntahan bago matapos ang araw." Dinala niya sina Marie, Natividad at Lirio sa sementeryo kung saan nakahimlay si Arsenio. Tahimik ang hapon, may banayad na hangin. Sa lapida, nakasulat ang pangalan ng lalaking matagal na nilang ipinaglalaban. Lumapit si Don Severino, yumuko at inilapag ang isang maliit na model airplane sa tabi ng puntod. "Arsenio," mabigat niyang sabi, "patawad. Hindi sapat ang salitang iyon, pero habang buhay kong dadalhin ng aral ng nangyari sa iyo. Hindi na mauulit sa kumpanya ko ang sistemang pumapatay ng katotohanan para lang makalipad ang isang eroplano." Tumulo ang luha ni Natividad. Si Marie naman ay lumuhod at hinawakan ng malamig na bato ng puntod. "Pa," bulong niya, "malinis na ang pangalan mo. Hindi na kami yuyuko." Sa mga sumunod na taon, naging isa si Marie sa isang mahigpit ngunit makatarungang tagapagsanay sa safety center na ipinangalan sa kanyang ama. Tuwing may bagong batch ng trainees, lagi niyang kinukwento ang aral ng VZ901, hindi para muling buhayin ang sakit, kundi para tiyaking hindi na mauulit ang pagkakamaling sumira sa isang pamilya. At ang private jet na minsang naging taguan niya, ang eroplanong kinatulugan niya habang hinahabol ng takot, ay hindi na lamang naging simbolo ng bangungot. Matapos itong dumaan sa masusing inspection at maayos na dokumentasyon, ginamit ito sa unang ceremonial flight ng Safety Foundation.
hindi bilang luho ng mayaman, kundi bilang paalala na bawat lipad ay dapat nagsisimula sa katotohanan. Sa araw na yon, sakay sina Marie, Natividad, Lirio, Mang Odon, Tessa, Saria, Jomar, Agatha, Engineer Sabina, Captain Vidal, Renzo at Don Severino. Habang umaangat ang eroplano mula sa runway, napatingin si Marie sa bintana. Dati, pinapanood niya lang niya ang mga eroplano mula sa gilid ng paliparan, hawak ang thermos ng kape habang iniisip kung hanggang tingin na lang ba siya sa mga pangarap na lumilipad sa itaas. Ngayon, kasama na siya sa loob. Hindi dahil binili niya ang langit, kundi dahil ipinaglaban niya ang katotohanang matagal nang gustong ilibing ng mga taong akala nila ay mas mataas sila sa batas, dangal at konsensya. At sa huling tingin niya sa ulap, naramdaman ni Marina parang kasama nilang lumilipad si Arsenio, hindi bilang mekanikong siniraan, kundi bilang ama, manggagawa, at taong sa wakas ay nabigyan ng hustisya.